Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito namang magiging solusyon sa pera, problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ngayong araw nga ay meron na naman akong nadiskubreng bagong online loan application. Aalamin natin kung ito na ba talagang makatutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Dahil dito sa bagong online loan application na ito ay nagpapaloan daw siya ng up to 33,000 pesos. At pwede mo siyang bayaran ng 60 days at installment daw talaga. Ang ganda ng ipinapakita sa ads netong Ola na ito, kaya tignan talaga nating maigi kung totoo ba talaga ito. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan, kung ano bang mga information ang kakailanganin, at kung magkano na nga lang ba makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. At lagi kong pinapaalala na syempre, kung desidido ka na talagang mag-loan at ngayong araw din ay maglo-loan ka na, is ilimit mo lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng Ola ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. Ang loan application na ating i-review ngayong araw ay ang F-Cash. Kahit nga ang ganda na ng ipinapakita niya sa kanyang ads, ay huwag mo munang i-download ang application na ito at hayaan mo munang ako muna ang mag-try para at least bago ka mag-loan is malaman mo kung legit ba talaga ito o hindi. Marami nang naloko ang mga online loan application na ito, kaya mas maganda talaga ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng video para at least kung hindi ito legit ay hindi na masayang ang oras mo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. At ito nga palang online loan application na ito ay available lang sa iOS. At sa ngayon ay meron pa lang siyang 3.1 na ratings. Pero ang ganda ng pinapakita sa ads niya, kaya simulan na nating alamin kung talaga bang legit ang mga sinasabi nito. So pagka-install ko nga dito sa application na ito ay ito yung lumabas. So kanina, sabi ang loanable amount natin is 33,000 pesos, pero dito ay nabago na agad at naging 36,000 pesos. At nakalagay dito sa kanyang repayment term is up to 120 days. So, nabago pati yung repayment day. So, check na natin kung talagang alin yung totoo. At i-click na natin agad yung borrow now. So, dito, maglalagay tayo syempre ng ating phone number. Tapos, para makapag-send ng verification code. And, syempre, i-click natin or i-check, lagyan natin ng checkmark yung privacy policy nila. And then, sign in na agad tayo. At after mong makapag-login or makapag-register ay eto na. Makikita na agad natin kung magkano lang ba talaga yung amount na maloloan natin for first-time user. So kung makikita nyo po dyan is bibigyan tayo ng credit limit na 3,500 pesos. Ang kagandahan lang dito ay hindi ka na paasahin ng napakataas na credit limit kasi madalas sa mga Ola na na-review na natin, makikita pa lang yung credit limit na ibibigay sa atin pagdulo na or after nating mag-fill up ng application form. Pero dito, hindi mo pa makikita yung loan details kung magkano ba yung makukuha mo dun sa 3,500 pesos na binigay niya sa yung credit limit. At kung interesado ka nga na makapag-loan ng 3,500 pesos at okay na sa yung amount na yon at may repayment term na 60 days, itry na agad natin yung borrow now. At pagkatapos niyan ay tsaka ka palang mag-fill up ng 4 na steps. Dito ay 4 na steps. Una ay ang personal information. Tapos dun sa employment information, kasama rin ang bank information at ang pinakahuli is contact information. At syempre, dito sa personal information, kasali dyan sigurado ang marital status, ang iyong complete name, complete address, tapos kasama din kung meron kang anak, at yung birthday mo. And dito naman sa employment information, syempre kung ano yung trabaho mo, kasalukuyang trabaho mo, gaano ka nakatagal sa trabaho,
magkano ang yung sinasahod or yung monthly salary mo tuwing kailan ka sumasahod. Tapos, kasama din dyan, syempre, yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo and then yung kanyang address din. And sa bank information naman, kung saan mo marireceive yung iyong ni-loan is pwede dyan ang through bank or e-wallet. So, sa e-wallet, hindi mawawala syempre dyan ang GCash. And sa huli, yung contact information dito, kailangan mong magbigay ng 5 contact reference. Dun sa 5 contact reference na yon, ilalagay mo yung kanilang phone number, kung kaano-ano mo yung contact reference na nilagay mo. At make sure lang, pag ilalagay mo sila as contact reference, ay siguraduhin mong alam nila para at least kung sakaling may tumawag sa kanila or mag-message, ay hindi na sila magulat na merong tatawag sa kanilang agent ng mga OLA. At syempre, after mong masagutan lahat dyan sa application na yan, is aalamin naman natin kung yung 3,500 pesos ba na yon ay buo nating makukuha o hindi, at kung totoo ba na matagal yung kanyang repayment term. So dito, legit naman na talagang mas matagal yung kanyang repayment term kasi 15 hanggang 30 days yung repayment term niya. Hindi kagaya ng ibang OLA natin na kapag first time user ka is 7 days pa lang ay kailangan mo nang bayaran ng buo yung amount na niloan mo. At i-check natin no, kung tatry natin is 30 days or 15 days lang kung magkano ba yung marireceive nating amount at kung magkano yung ating repayment amount. So dito, pag 30 days yung pinili nating repayment amount or yung loan term is 3,500 ang loan amount. Yung loan term niya is 30 days. Yung makukuha mong amount, yung issued amount is 3,500 pesos. Malaki na tong 3,500 pesos dun sa 3,500 na ilo-loan natin kumpara dun sa mga ibang online loan application na na-try na natin. And yung total repayment nga lang niya is 4,033 pesos. So dito, makikita natin na hahatiin sa dalawa yung pagbabayad mo talaga. Legit na hahatiin sa dalawa. After 15 days, magbabayad ka ng 2,016 pesos. And then, after 30 days naman is magbabayad ka ng 2,017 pesos. So, hindi siya kagaya ng iba na unang pagbabayad pa lang, after 7 days, ibabayaran mo na halos yung buong amount na niloan mo. So, kung gusto mo itong 30 days, ay pwede mo siyang itry. And syempre, kagaya ng sinabi ko is itatry din natin kung magkano naman siya. Pag 15 days lang, ay babayaran mo na siya. So, loan amount is 3,500. Loan term is 15 days. Yung amount na makukuha mo is same pa rin, 3,005 pesos. Pero yung total repayment is mababawasan siya. Magiging 3,850 pesos na lang. And syempre, dahil 15 days lang ang pinili mong loan term, babayaran mo siya ng buo after 15 days, yung 3,850 pesos. At ang masasabi ko lang dito sa online loan application na ito is mas okay yung kanyang loan term kasi nga pwede kang pumili kung 15 days or 30 days at mahaba na yon para sa isang online loan application. At lalo na ikaw ay first time user. And kung kailangan mo ng pera na 3,000 ngayong araw is makukuha mo naman yung amount na 3,000 na tinatarget mo. Kasi dun sa 3,500 na ilo-loan mo is makukuha mo ay 3,005 pesos kahit yan ay 15 days o 30 days. So nakita niyo naman po yung loan details at nasa sa inyo na po yung desisyon kung itutuloy nyo yung paglo-loan dito sa online loan application na ito. Pero syempre, chinek din natin kung ano ba yung mga reviews ng mga nakapag-try na din dito sa online loan application na ito. At ito na nga yung mga inilagay na review ng mga nakapag-try na dito sa OLA na ito. So sabi niya dito, the app will not tell you how much would be the amount to pay on your first payment schedule. Basically, your first payment is 99% of the whole loan amount. This loan app is Trickster. They gave me 121 loan terms day, but still, to my surprise, the repayment day is just 1 week. So, yun yung experience ng isa nating nabasa. And then, sabi naman dito ng isa, I was able to use the app and its services a lot of times in the past.
I like that it was quick and seamless. They updated the requirements to include 5 references instead of 2. So, dati daw, 2 lang hinihingi, ngayon 5 na. Also, the 5K max was changed to 4K. I'd like to think that I have a good running record with them, but they aren't appreciative of that. I won't recommend using the app and their services. So, iba-iba talaga yung experience. Base dun sa dalawa nating unang nabasa is negative, pero meron din namang positive review. Nakalagay dito, good app and easy to use for application at approve agad. Thank you, fast cash, highly recommended. And eto pa, quick and easy to apply, less requirements and instant approval as well. When you are in need, this Fast Cash app definitely will help you. So ako, pinakita ko sa inyo kung ano bang naging experience ko dito at kung magkano ba talaga yung makukuha nating amount. At ang desisyon, lagi kong sinasabi ay iiwan ko pa rin po sa inyo. Kung gusto nyo pa rin itry, ay itry nyo po. At hanggang dito na lang ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London. Bye-bye!